Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kajismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabi ito tatalakayin natin at pag-uusapan syempre tungkol sa sinabi ni Kimi about sa Chinese New Year na kanila pong celebrate nitong nakaraang January. So, ayun na nga, hinahanap diba si Paolo Avellino? And ngayon, sinagutan ni Kim Chiu yung mga katanungan na yan, na saan si Paolo Avellino. Pero tatalakayin natin yan pag-uusapan kasi meron pong pagdi-deny si Kim Chiu na kung saan wala nga daw doon si Paolo Avellino. Talakayin nga natin yan kasi di ba nung nakaraan may chika na humabol si Paolo Avellino na pumunta rin si Paolo Avellino doon. So, ano nga kaya ang totoo? Pero since si Kimi nagsabi, ay ito yung atin pong panghahawakan. Pero meron lang tayong ilan na pag-uusapan. Huy, grabehan yun. May meeting. Anyway, bukod dyan, mga pasabog sa March 1. Of course, ayan, March 1 na guys. So, ayan na, nangangamoy movie na ng Kim Pao. Konting kembot na lang talaga. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated ka at ma-notify ka rin tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita at chika na may kinalaman kay Kim and Paolo, sagot na natin yan. So, unahin nga natin ngayong gabing itong pag-usapan ang beauty nitong si Kimi. Lalo na po sa interview nila na ito. Ayan, grabe, sobrang mas na-appreciate ko ang ganda ni Kim Chiu. Mas mukha po siyang bata. Kapag ganyan lang, napakasimple, wala pong makeup. Meron naman, konti lang. Pero ayun, parang hindi eh. Parang wala talagang makeup dito si Kimi eh. Apaka-cute. Mas na-appreciate ko yung ganda niya talaga, guys. Sobrang ganda, sobrang bata niya tingnan. Tapos yung tawa niya, kita nyo, 'di ba? Mas lalong nawawala yung mata niya. Mas lalo kasing kita yung kanyang pagiging chinita pag wala siyang makeup. Kasi syempre, 'di ba, pag may makeup, ayan, hindi na halata yung pagiging chinita niya kasi syempre gagawa niya ng paraan kapag nag-ano, mamaskara, parang ano nga, na konti po na wawala yung chinita niya. Konti lang naman. Pero parehas sila ni Paolo Avellino. Kita mo dito, bagay na bagay talaga silang dalawa. Abay, parehas pong chinita. Chinito at chinita pala, magkasama. Grabehan ngayon, para magkamukha na rin tuloy yung dalawa. Charot lang. Pero ayun, oo, agree din ba kayo? Mas nagagandahan kayo kay Kimi pag ganyan siya. Ayun, napaka-cute-cute. Ay, nako, sana all Kim Chiu. Parang teenager, no? Napakaganda talaga naman yan. Anyway, since pinag-uusapan na nga lang rin natin ang interview na ito, so, ito yung time na sinagot ni Kim Chiu yung tungkol sa, sa Chinese New Year. Kasi ba naman nga, napag-uusapan yung mga event-event, basta lagi daw magkasama ang Kim Pao, laging magkadikit na, laging magkasama and separated nga daw po yung dalawa. Pag invited yung isa, by invited yung isa. And alam nyo guys, dahil nga pinag-uusapan nyo, natanong na rin yung tungkol sa sa Chinese New Year kung nandun si Paolo Avellino. Diretso ang sagot ni Kim na wala si Paolo kasi sabi daw ni Paolo hindi naman daw siya Chinese. So yun yung reason kung bakit hindi pumunta si Paolo kasi hindi siya Chinese. Ganon, hindi siya naka-celebrate. Pero nandun yung mga bosses, 'di ba? Nila Kim Chiu, hindi rin naman sila Chinese pero naka-celebrate sila. So, ano kaya yun? Biro-biro lang ni Kim Chiu. Sa kanya nang galing, kaya syempre, panghahawakan ko yan at sa kanya ako maniniwala. Pero alam niyo naman si Kim Chiu, mapagbiro din. So, baka ano niya lang yun, biro-biro lang yung sinabi niyang hindi ka daw kasi siya Chinese. Alam niyo, mahilig niya mag-adlib. Adlib talaga ka naman. Tape na, yung scripted. Hindi. I mean, ganito. Mahilig si Kim magbiro. Mga ganyan. So, baka biro niya lang yung sinabi niya na hindi kasi daw siya Chinese. Natawa na nga lang si Paolo Avellino, di ba? So, wala nga ba si Paolo Avellino doon? Ang sagot kasi, nung mga nakaraan, abay nandoon si Pau, humabol lang. Humabol.
humabol si Pau. Pero aminin nyo, ano rin, nakakalungkot din kayo sa sinabi ni Kim na talagang walang Paolo Avellino. Pero mukhang in-invite ni Kim kasi hindi naman niya sasabihin na yung ganon kung hindi niya in-invite si Nia Paolo Avellino. Anyway, pwedeng biro nga lang din yun ni Kim Chu. Since palabiro nga itong si Kimi. So, paano natin nasabi na parang medyo parang ano lang si Kim Chu, lumulusot lang, nilulusutan lang na hindi sila mabubulkar. Kasi 'di ba natanong nga yung sa isang event na kung saan kung isang invitation lang ba yung natanggap nila. Sabi ni Kim Chu, magkaiba talaga sila ng invitation na natanggap. Magkahiwalay na invitation. Pero, magkasabay silang dumating. So, anong iisipin natin? Magkasabay dumating, yung totoo. Diba sabay sila noon? So, palagay niyo, basta ako medyo nalungkot lang din ako ng konti nung wala si Paolo. Nung sinabi niyang wala talagang Paolo Avellino kasi hindi daw Chinese si Pau. Pero, ano yan, kasama naman yan sa pag-a-adjust pa. Kasi magkaiba nga yung culture nilang dalawa. Pero hindi naman siguro yan magiging hadlang sa pag-iibigan nila. Huy, grabe hala kasi baka teleserye. Anyway, sabi sa komento ni Madam Mercoles Norma, magandang gabi. Intindihin na lang, kumbaga may phobia pa kasi si Kimi sa kanyang past, kaya parang ayaw niya muna i-public yung feelings kay Pau. Pero true, the love niya si Pau. Kasi sa kanyang past, alam ng lahat ang love life niya. Pero ganoon ang nangyari. Kaya nag-iingat lang siya. Basta Kim Pao na ang lahat. So, in short, wag pong pakalma na ang desisyon ni Kim Chu. Wag pakialamanan. Intindihin. Kasi, ano naman talaga understandable yung situation ni Kim Chu. Baka nga hindi pa talaga siya ready sa publiko kasi masyadong open book yung relationship niya before. So, ayun nga, baka nga tama ang kutob nating lahat na si Kimi yung gusto pong i-private na muna. Parang ganyan-ganyan. Pero amoy naman na daw po ng lahat talaga na may something sa kanilang dalawa or may romantic relationship na talaga yung dalawa, si Kim and Paolo. Kasi, based sa mga kilos, mga galaw nilang dalawa. Aba, hindi mo may kakaila. So, pang-unawa na lang nga. Wag natin pangunahan ang mga desisyon ni Kim Chu at wag tayo magmarunong. Yung tipong mas marunong pa tayo doon sa tao. Tamang advice lang. Tamang advice lang kung talaga pong tayo nagmamahal kay Kimi. So, yun lang. Thank you so much, Madam Mercoles Norma sa iyo pong komento na ito. Napakagandang reminder para sa lahat. Anyway, dumako naman tayo sa isa pa nating topic para sa gabing ito tungkol po sa malaking pasabog ngayong March 1. Ayan na nga po, palagay ninyo, meron din po kayong ganap sa Showtime. Ang Kim Pao, ano kayang mga ganaps yan? Prod, bigla ang guesting, may big surprises. Pero eto na, dito ako sa nabasa ko, sabi dito, hala, what if isa siya sa magja-judge bukas for Sexy Babe Finals? What if lang naman, hahaha. So, what if lang naman? Pwede, sana, pero, ay, medyo malabo siya, pero, sana, sana, kasi alam naman natin, mahaba yan, diba? And, at saka March 1, na may ganap din ang Kim Pao niyan. So, sana, kung kaya nila, diba? Why not? Abay, napaka, ano po ni Paolo Avellino rin naman, diba? Parang pwede siya sa mga judge, kuning mga judge, parang may taste kasi talaga si Paolo Avellino. Hey, grabehan yun. And babe kasi, alam niyo naman kung ano yung tawagan ng Kim Pao, laging babe. Yung mga naliliprid natin sa kanila, babe. Si Kim, babe. Kay Paolo din, babe. O, diba? San ka pa? So, bagay si Paolo Avellino dyan. Kung papayag si Kim, charot lang. Pagpapaalam muna daw niya kay Kim Chu. Pero sinong agree? Ayan, kailan nga kaya po?
parang parang malapit na talaga guys yung guesting ng Kim Pao. Huy, get ready yung mga puso nyo, baka bulagain na lang tayo. But anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Salamat!